nyo? Ano po tanong nyo? Sabi ko, nakarehistro na ako, hindi ako nakakakita. Paano ako makakapag-rehistro na? I can read, I can write by my mind. Wala ka pa kasama? Wala. Hindi, ma'am, ano pong registro sinasabi nyo? Yung sa PhilHealth, bagong registration, meron na ako ID. Opo, sa mamaya, isusot po natin yung problema mo. May lalapit po sa inyo para i-registro po kayo. Okay po. Kahit na may ID na ako. Oh, Sa PhilHealth, may ID na ako. opo, sandali po tawagin natin Araw po. Personalan tayo. Okay. Good morning. Sino na? Good morning, Mamara. Dahil marami po nagtatanong dito, dahil po kayo po ang natatanong ng National Commission on Senior Citizen, kailan nga ba daw po ito matatanggap na natin mga citizen? Okay. So, good morning sa inyong lahat. Yung National Commission of Senior Citizen na online registration, ang target natin talaga marehistro yung mga senior na 9 to 10 million para magampanan na yung mga programa. Kasi syempre yung budget nandun pa sa DSWD. So, pag meron ng mga nakarehistro ng mga senior talaga, ililipat na yung budget doon. And at the same time, meron ng approved budget talaga ng health insurance ng mga senior citizen na inaprubahan na ni Presidente BBM yung 43 billion. So kumbaga inaantay lang natin na dumami yung mga nagrehistro. Yun nga ang target is 9 to 10 billion. So sana lahat ng mga senior citizen mag-participate, matulungan din natin yung mga senior na talagang magkaroon sila ng sarili nilang tahanan na yun nga yung National Commission. Ito yung hanggang December lang daw. Hanggang December, yung target. Para at least sana by next year, by January, makuha na nila Ma-implement na, ma'am. ma-implement na yung mga programa. So, kaya encourage po natin lahat ng mga senior. Nakita nyo naman, yung iba, hindi pa nila alam na sana kayo ay magparehistro, mag-visit lang kayo sa website na www.ncsc.gov.ph. Ayan. Mamara, may panibago rin naman po tayo sa tulungan. Panibagong area na naman po ito. Ano yung masabi niyo na overwhelmed din yung mga senior na taga-dito? Oo nga, so meron tayong isang ahensya na gusto rin natin makipagtulungan, yung PhilHealth, para sa konsulta health package ng mga senior citizen. Kumbaga isa itong added na benefits ng mga senior citizen ng PhilHealth. Kaya ito, ginagawa natin yung paraan para kahit paano maibaba ito sa mga barangay, para maintindihan din ng mga senior citizen na ano ba yung benefits nila sa PhilHealth at sa National Commission. So kaya ito, at least kahit paano tagumpay naman at yung bababa tayo, ang dami pong senior na pumipila. Saka Mamara, yung mga senior ngayon, takot karamihan magpa-hospital dahil natakot na sa gastusin. Oo naman, syempre kahit sino. Hindi nila alam yung beneficyo. Lalo na pag pumasok ko sa ospital, di ba? Isipin mo kaagad, Diyos ko, magkano ba babayaran ko? Hindi ka pa nga nagagamot, iniisip mo na yung babayaran. So ito, malaking bagay talaga sa kanila na sila ay mapaliwanagan para doon sa tamang proseso, paano ba talaga nila makukuha ito ng libre. Kasi syempre marami senior citizen natin na wala naman talagang trabaho, mga indigent senior citizen. Kaya dito sa PhilHealth, at least na ipaliwanag po natin lahat. Ma'am, magandang umaga po. Yes. So tulad po ng binanggit po kanina sa orientation ng PhilHealth, meron po tayong mga kababayan na hindi po makapag-avail ng mga private. So no choice sila, nasa public po sila pumunta. Oo, yes. So no choice, tulad ng sinabi niya ma'am, may mga pasyente na po na nakapila ng mga more than 5 to 6 months na hanggang hindi po sila na-admit ng hospital. Ano po masasabi niyo ron ma'am? Ako naman, ano ba namang klase yan? 5 months, 5 months to po. 6 months na Opo, ang- nakapila pa rin po sila dahil ang katwiran po is wala pong available na kwarto para sa kanila. Ganun ba? Nako, dapat i-avail nyo na po yung PhilHealth at saka kung kayo ay nakarehistro online, ipakita nyo lang na kayo ay rehistrado na merong mga kaakibat na mga benepisyo yan. Ilapit lang po natin yan sa tamang ahensya katulad ng National Commission, yung PhilHealth at saka DSWD. Kasi unang-una yung mga senior citizen natin, hindi yan biro kapag nagkasakit. Yung ganun katagal na maghihintay sila, napakalaking bagay na yun. At risk na rin yung buhay nila. So manawagan tayo sa ahensya na dapat po yung DOH, DSWD, PhilHealth, dapat po magsama-sama sila na matulungan nila itong programa na lahat ng senior talaga marehistro na para hindi rin sila ligaw kung saan talagang ahensya sila lalapit.
Ma'am, one more question po. So regarding po sa online registration ng National Commission for Senior Citizen, meron po tayo nakausap ng mga senior citizens na ang kinocomplain nila ay hindi daw po sila marunong mag-online registration. So, ang ano pong maya ipapayo natin sa kanila? Unang-una sa lahat, kung hindi po kayo marunong, syempre hindi naman lahat ng senior marunong sa online. Kaya nga kami po ay bumababa sa bawat barangay na kung saan nag-a-announce naman po kami kung bababa kami sa mga barangay. Kasi yung coordination po namin nasa mga zone senior president na. So sana kapag bababa po kami sa barangay, tangkilikan nyo na lang po yung programa para matulungan namin kayo dahil doon naman lahat po pinoprovide natin pagkain, tubig at saka yung mga encoders na makakatulong sa inyo na meron silang dalang cellphone, may dala silang internet, wala na po kayong gagawin. Ano ko din ako nakakita, pero nagpa-online ako. Ay, ako po akong gagawin. Thank you po. So Thank you po, ayan, ma'am, yun sa yung sagot. isang paraan para matulungan natin sila yung pagbaba sa bawat barangay. Maraming Ayun, so salamat. ma'am, yung programa ng PhilHealth na ito, ma'am, tuloy-tuloy na po ba ito or ano, how many days in a week ang gagawin niyo or Actually, weekly? gagawin natin to every week, every Sunday. Kaya natin ginawang Sunday para yung mga senior talaga nasa kanilang tahanan at kung gusto nila lumabas at makinig, meron sasama sa kanilang anak. At the same time, hindi busy masyado yung araw na yun para doon sa mga kapag-anak na gusto rin matulungan yung mga senior nila na makababa. Dahil kung wala yung senior, pwede naman silang makinig doon at sila na yung magsabi doon sa kanila. And at the same time na tinutulungan din ang mga PhilHealth. Oo, syempre yung PhilHealth. Lalo na sila Lalo na yung PhilHealth kasi Walang sila kasama yan. Sila yung magsiseminar at magpapaliwanag kung paano talaga yung process na makuha nila yung benefits. Kasi lahat ng effort ginagawa namin. Gusto ko maayos yung pagpaparehistro nila. Meron silang upuan, may pagkain sila, may upo sila, na hindi sila mainiinitan, at hindi rin sila makukulanan. At the same time, Junior pa lang, nandito yung mga ma'am. PhilHealth Junior na pa lang. staff at saka yung mismo mga magsasalita yung mga speaker para yun ang magpaliwanag direct sa ating mga senior. Ma'am, hanggang kailan kung saan yung pag inabot ng Ako siguro abutin to ng taon pero every week talaga gagawin natin to every Sunday. Sasabay din natin yung online registration. Kumbaga, magampanan natin lahat. Kasi alam mo kung bakit nakakaawa yung mga senior citizen. Correct, ma'am, kagaya po. Ano, ligaw na ligaw sila. Talagang kahit sabihin nyo makakulang mukha ka. Hindi ko nakakita, wala pang pera naman ako. Wala pang kasi may hirap ako. Diyan ako nakatira sa plaza. Kaya po talaga mahalaga yung So yan, si nanay ay lumalapit kay Ma'am Mara. Bago ako Ayun. mag-60, talagang pinursige ko na yan. So, Tama, correct naman. ma'am, ano po talaga. pangalan nyo? Ano po? Josephine Yatko din. So, opo, Ma'am Josephine, napakapalad nyo dahil nakatutok po sa inyo, mga citizen, ang programang ito ni Ma'am Mara Tamandong. Opo. Yan lang ang kasama ko dyan, si Mama. So, ramdam nyo na po, nadinig na po ng Diyos ang inyong panalangin. Salamat. Bili na kayo ng sarapan. Opo, Ma'am, maraming salamat. Maraming salamat po. So, balikan po natin. Ayan. So, anyway, ito, katulad ng mga senior natin, di ba? Mag-isa lang sila, wala silang kasama. Kaya lang sabi dapat nasa Pupursige sila na bahay eh. maintindihan nila ano ba talaga yung para sa kanila, ano ba talaga yung maibibigay ng ating gobyerno. Alam niyo, sa totoo lang, kung meron mang pagkukulang, siguro yung kailangan mapunan lang natin na mabigyan lang sila ng tamang atensyon, mabigyan sila ng tamang pagpapaliwanag. Kasi ang mga senior citizen natin, yan naman yung nagbigay sa atin ng lahi natin. Opo. Kaya yung respeto, ibigay natin sa kanila yung paggalang, yung pagbibigay ng importansya. Kaya ako, kahit nasabihin pa natin mahirap, nakakapagod, maraming babatiko sa atin, pero ang mas iniisip ko pa rin kung ano yung kabutihan na magtutulot natin para Yes. sa ating mga senior citizen. Amen, amen. Sounds good, ma'am. Salamat. Okay, thank you so much. So, once again, maraming salamat po. Si Miss Mara Tamundong, isa po siya sa mga tagapagtaguyod ng ating mga senior citizen. Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo. Katulad ng ating mga vloggers, talagang matyaga sila na sinusubaybayan yung ating mga programa dahil sa kanila baka nahirapan din po tayo ng pakalat yung ginagawa natin para sa inyo. Thank you. So, once again, maraming salamat po. Ma'am Mara Tamundong, mabuhay po kayo. Maraming salamat.